Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome the Biblical Education for Shepherd Training, bahagi ng Ministerial Studies tungkol sa pamumuno. Tara at simulan na nating ang pag-aaral. Kabanata 2. Mga Biblikal na huwaran ng pamumuno. Matapos itatag sa Kabanata 1 na ang pamumuno ay nagmumula sa Diyos at nakaugat sa kanyang makapangyarihang awtoridad, balingan natin ngayon ang buhay ng mga lalaki at babae na tinawag ng Diyos upang mamuno sa buong kasaysayan ng pagtubos. Ang biblikal na pamumuno ay hindi lamang kalipunan ng mga teorya o prinsipyo, ito ay ipinakita sa buhay ng mga totoong tao na lumakad kasama ng Diyos, humarap sa mahihirap na kalagayan, nakaranas ng parehong tagumpay at kabiguan, at natutong umasa sa Panginoon. Isa sa mga kapansin-pansing katangian ng kasulatan ay hindi ang paghaharap ng mga walang kapintes na pinuno ng tao. Sa halip, tapat na itinala ng Biblia ang kanilang kalakasan, kahinaan, tagumpay, kabiguan, pagsisisi, at pagpapanumbalik. Ang pagiging tapat na ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tinatawag ng Diyos ang mga perpektong tao upang mamuno. Sa halip, ginagawa niyang perpekto ang mga tinatawag niya habang isinusuko nila ang kanilang sarili sa kanyang kalooban. Ang pagiging mabisa ng isang biblikal na pinuno ay hindi sinusukat sa pagiging perpekto ng tao kundi sa katapatan, pagpapakumbaba, pagsisisi, pagsunod, at pagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Sa buong lumang tipan, nagtataas ang Diyos ng mga patriarka, hukom, propeta, saserdote, hari, at mga tagapagbago upang akayin ang kanyang bayang kabilang sa tipan. Sa bagong tipan, tinawag ni Kristo ang mga apostol, ebanghelista, kura, guro, at mga tapat na lingkod upang itatag at patibayin ang kanyang iglesia. Bagaman magkakaiba ang kanilang ministeryo, nagtaglay sila ng ilang karaniwang katangian. Tumugon sila sa tawag ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Umasa sila sa kapangyarihan ng Diyos sa halip na sa sarili nilang kakayahan. Hinanggad nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa halip na pansariling pagkilala. Nagtiis sila ng hirap ng may pagtitiis. Naimpluwensyahan nila ang iba sa pamamagitan ng makadiyos na katangian. Nanatili silang may pananagutan sa salita ng Diyos. Sa huli, ang bawat biblikal na pinuno ay nakatutok higit sa kanyang sarili kay Hesukristo, ang ganap na pastol, lingkod, at hari. Sa pagsusuri natin sa mga pinunong ito, ang ating layunin ay hindi lamang hanggan ang kanilang mga nagawa kundi matutunan ang mga walang kupas na prinsipyo na huhubog sa ating sariling pamumuno sa ministeryo, iglesia, pamilya, pinagtatrabahuhan, at lipunan. Abraham, pamumuno sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga pangunahing talata. Genesis Kapitulo 12 hanggang 25, mga Hebreo Kapitulo 11 versikulo 8 hanggang 19. Si Abraham ay nakatayo sa simula ng ugnayang tipan ng Diyos sa Israel. Nang tawagin siya ng Diyos na lisanin ang kanyang lupang tinubuan, walang detalyadong mapa ng hinaharap si Abraham. Gayunpaman, sumunod siya dahil nagtiwala siya sa kanya na tumawag sa kanya. Ipinapahayag ng Genesis Kapitulo 12 versikulo 1 hanggang 2, KJV. Sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, at gagawin kitang isang malaking bansa. Prinsipyo ng pamumuno, ang pananampalataya ay nauuna sa pangitain. Hindi nakita ni Abraham ang patutunguhan bago siya sumunod. Ang kanyang pamumuno ay nakaugat sa pananampalataya sa halip na sa nakikitang katiyakan. Sabi sa mga Hebreo Kapitulo 11 versikulo 8, sa pananampalataya si Abraham, ay tumalima, at siya'y yumaon na dinalalaman kung saan siya paroroon. Ang biblikal na pamumuno ay madalas na nangangailangan ng pagsulong bago pa malaman ang bawat detalye. Hindi binabaliwala ng pananampalataya ang karunungan, ngunit nagtitiwala ito sa mga pangako ng Diyos higit sa pagkaunawa ng tao. Pag-aaral sa salitang Hebreo. Ang salitang Hebreo na aman ay nangangahulugang maniwala, magtiwala, o manatiling matatag. Ipinapahayag nito ang matibay na pagtitiwala sa katapatan ng Diyos. Ang tunay na pamumuno ay nagsisimula sa dinatitinag na pagtitiwala sa katangian ng Diyos. Mga praktikal na aral mula kay Abraham. Sundin ang tawag ng Diyos kahit hindi malinaw ang hinaharap. Itayo ang iyong pamumuno sa mga pangako ng Diyos. Akayin ang iyong pamilya sa pagsamba at pananampalataya. Iwanan ang anumang bagay na nakakahadlang sa pagsunod. Alalahanin na ang panahon ng Diyos ay perpekto. 2. Moises, pamumuno sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Mga pangunahing talata. Exodo Kapitulo 3 hanggang 40, mga bilang, Deuteronomio.
Pinili si Moises upang iligtas ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Noong una ay nag-alinlangan siya sa kanyang kakayahan, ngunit tiniyak sa kanya ng Diyos na ang kanyang presensya ay sapat na. Exodo Kapitulo 3 Versikulo 12. Tunay na ako'y sa iyo. Naging isa si Moises sa pinakadakilang pinuno ng kasulatan, hindi dahil sa likas na kumpiyansa kundi dahil natutunan niya ang lubos na pag-asa sa Diyos. Prinsipyo ng pamumuno, ang pagpapakumbaba ay umaakit sa kapangyarihan ng Diyos. Ipinapahayag ng mga Bilang Kapitulo 12 Versikulo 3. Ang lalaking ang si Moises ay maamo higit sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Pag-aaral sa salitang Hebreo. Ang salitang Hebreo na anav ay nangangahulugang mapagkumbaba, maamo, at masunurin sa harapan ng Diyos. Ang biblical na pagpapakumbaba ay hindi kahinaan kundi lakas na nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Mga aral sa pamumuno. Hanapin ang presensya ng Diyos bago mamuno sa mga tao. Ipagkatiwala ang mga pananagutan ng may karunungan, Exodo Kapitulo 18. Mamagitan ng patuloy para sa mga iyong pinamumunuan. Tanggapin ang pagwawasto at payo. Mamuno ng may pagtitiyaga kahit sa mahihirap na kalagayan. Ipinapaalala ni Moises sa mga pinuno na ang malapit na ugnayan sa Diyos ay ang pundasyon ng mabisang ministeryo. 3. Josue, pamumuno sa pamamagitan ng katapangan at pagsunod. Mga pangunahing talata. Josue Kapitulo 1 hanggang 24. Matapos ang kamatayan ni Moises, hinarap ni Josue ang napakalaking pananagutan ng pamunuan ng Israel patungo sa lupang pangako. Paulit-ulit siyang hinikayat ng Diyos. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Josue Kapitulo 1 Versikulo 9. Prinsipyo ng pamumuno, ang katapangan ay nakaugat sa presensya ng Diyos. Ang kumpiyansa ni Josue ay hindi nakabatay sa lakas ng militar kundi sa pangako ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pamaroon. Pag-aaral sa salitang Hebreo, ang salitang tshozak ay nangangahulugang maging matatag, lumakas, o maneg. Ang biblical na katapangan ay dumadaloy mula sa pagtitiwala sa katapatan ng Diyos sa halip na tiwala sa sarili. Mga aral sa pamumuno. Bilay-bulayin araw-araw ang salita ng Diyos. Sundin ng ganap ang kasulatan. Harapin ang mga hamon ng may katapangan. Hikayatin ang mga iyong pinamumunuan. Tapusin ang gawain ng may katapatan. IV. Deborah, pamumuno sa pamamagitan ng karunungan at katapangan. Mga pangunahing talata. Mga Hukom Kapitulo 4 hanggang 5. Naglingkod si Deborah bilang parehong hukom at propetisa sa panahong espiritual na madilim sa kasaysayan ng Israel. Nagpakita siya ng karunungan, unawa, at di natitinag na pagtitiwala sa Diyos. Hinikayat niya si Barak na sundin ang utos ng Diyos, ipinaalala sa kanya na ang tagumpay ay kabilang sa Panginoon. Prinsipyo ng pamumuno, ginagamit ng Diyos ang mga may puso at tapat. Ipinakikita ni Deborah na ang pagtawag ng Diyos ay nakabatay sa kanyang makapangyarihang layunin. Ang kanyang pamumuno ay makikitaan ng espiritual na unawa, matalinong payo, at matapang na pagsunod. Mga praktikal na aral. Hanapin ang karunungan ng Diyos bago gumawa ng mga desisyon. Hikayatin ang iba na tuparin ang tawag ng Diyos. Sabihin ang katotohanan. Nang may katapangan at biyaya. Mamuno ng may pagpapakumbaba at pag-asa sa Diyos. V. David, pamumuno na ayon sa puso ng Diyos. Mga pangunahing talata. Unang Samuel Kapitulo 16 hanggang 31, Ikalawang Samuel, mga piling awit. Ang paglalakbay sa pamumuno ni David ay kasama ang pagpapastol ng mga tupa, pagtalo kay Goliath, paglilingkod kay Haring Saul, pagtakas mula sa pag-uusig, pamumuno sa Israel, at pagkaranas ng pansariling kabiguan at pagpapanumbalik. Sabi sa Gawa Kapitulo 13 Versikulo 22. Nasumpungan ko si David, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso. Prinsipyo ng pamumuno, ang katangian ay mas mahalaga kaysa posisyon. Ginugol ni David ang maraming taon ng paghahanda bago naging hari. Hinubog muna ng Diyos ang kanyang puso bago ibigay sa kanya ang trono. Mga kabiguan sa pamumuno. Ang mga kasalanan ni David tungkol kina Bathsheba at Urias ay nagpapakita na kahit ang mga dakilang pinuno ay maaaring mabaigo kapag napapabayaan ang pagbabantay at pananagutan. Gayunpaman, ang awit 51 ay nagpapakita ng tunay na pagsisisi. Mga aral sa pamumuno. Manatiling mapagkumbaba sa tagumpay. Magsisi agad matapos ang kabiguan. Samamba ng Palagian. Pastulan ang mga tao ng may habag.
Magtiwala sa Diyos sa mga panahon ng paghihintay. Nehemyas, mapanagap na pamumuno. Mga pangunahing talata. Nehemyas Kapitulo 1 hanggang 13. Si Nehemyas ay isang tagahawak ng saro bago naging pinuno na muling nagtayo ng mga pader ng Jerusalem. Ang lahat ay nagsimula sa panalangin. Itinala sa Nehemyas isa ang kanyang pag-aayuno, pagpapahayag ng kasalanan, at pamamagitan. Prinsipyo ng pamumuno, ang pangitain ay nagsisimula sa panalangin. Bago bumuo ng mga plano, hinanap muna ni Nehemyas ang puso ng Diyos. Pagkatapos ay inayos niya ang mga manggagawa, nagtalaga ng mga pananagutan, at pinasigla ang mga tao. Mga aral sa pamumuno, manalangin bago magplano, bumuo ng malinaw na pangitain. Ayusin ang gawain ng may karunungan. Magtiis sa kabila ng pagsalungat. Ipagdiwang ang katapatan ng Diyos. 7. Pablo, Apostolikong Pamumuno. Mga pangunahing talata. Gawa Kapitulo 9 hanggang 28, mga sulat ni Pablo. Ang Apostol Pablo ay nagpapakita ng misyoneryong pamumuno, teolohikal na lalim, pagkalinga bilang pastol, at di natitinag na pagtitiis. Matapos makaharap si Kristo sa daan patungong Damasco, ang buhay ni Pablo ay ganap na nabago. Prinsipyo ng pamumuno, ang pamumuno ay umiiral upang isulong ang ebanghelyo. Tiniis ni Pablo ang pagkakulong, pag-uusig, pagkawasak ng barko, at hirap ng hindi iniiwan ang misyon ng Diyos. Sabi sa Filipos Kapitulo 1 versikulo 21, sapagkat sa akin ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Pag-aaral sa salitang Griego. Ang salitang Griego na apostolos, ay nangangahulugang, isa na isinugo. Ang mga Kristiyanong pinuno ay mga sugo na isinugo ni Kristo upang ipahayag ang kanyang ebanghelyo. Mga aral sa pamumuno. Panatilihin si Kristo sa gitna ng lahat. Ituro ang tunay na aral. Hubugin ang mga darating na pinuno. Magtiis sa kabila ng pagdurusa. Tapusin ang gawain ng may katapatan. 8. Timoteo, pamumuno sa pamamagitan ng katapatan. Mga pangunahing talata. Unang Timoteo, ikalawang Timoteo. Si Timoteo ay isang batang kura na tinuruan ni Pablo. Bagaman likas na mahiyain, naging tapat siyang pastol dahil sa pampalakas loob ni Pablo at biyaya ng Diyos. Ipinaalala sa kanya ni Pablo, huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan. Unang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 12. Prinsipyo ng pamumuno, ang katapatan ay higit sa kasikatan. Inutusan si Timoteo na, ipangaral ang salita, ingatan ang tunay na aral. Mamuhay bilang huwaran. Pastulan ang bayan ng Diyos. Magtiis sa hirap. Pag-aaral sa salitang Griego. Ang salitang typos, ay nangangahulugang, halimbawa, o huwaran. Ang mga pinuno ay nagtuturo hindi lamang sa pamamagitan ng salita kundi sa pamamagitan ng kanilang buhay. Mga aral sa pamumuno. Patuloy na lumago sa espiritual. Manatiling tapat sa bawat panahon. Ingatan ang biblikal na katotohanan. Turuan ang iba. Mamuno sa pamamagitan ng halimbawa. Hesukristo, ang ganap na huwaran ng pamumuno. Mga pangunahing talata. Ang apat na ebanghelyo. Ang bawat biblikal na pinuno ay sa huli tumuturo kay Hesukristo. Ganap niyang tinutupad ang bawat tungkulin ng pamumuno. Propeta, saserdote, hari, pastol, lingkod, tagapagligtas. Hindi tulad ng bawat pinuno ng tao, hindi kailanman nagkasala si Jesus. Pamumuno sa pamamagitan ng paglilingkod. Marcos Kapitulo 10 versikulo 45. Sapagkat ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Pag-aaral sa salitang Griego. Ang diakonos, ay nangangahulugang, lingkod, o alagad. Ang biblikal na kadakilaan ay sinusukat sa paglilingkod sa halip na katayuan. Pamumuno sa pamamagitan ng pag-ibig. Minahal ni Jesus ang mga makasalanan. Tinanggap niya ang mga bata. Ibinalik niya ang mga nabigo. Pinatawad niya ang mga kaaway. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili sa krus. Itinala sa Juan Kapitulo 13 na hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. Ang manlilikha ay nagpakumbaba sa harapan ng kanyang mga tagasunod. Walang hihigit pang halimbawa ng pamumunong lingkod kaysa rito. Pamumuno sa pamamagitan ng panalangin. Madalas na lumalayo si Jesus upang manalangin. Bago piliin ang 12, nagpalipos siya ng gabi sa panalangin, Lucas Kapitulo 6 versikulo 12. Ang mga pinunong nagpapabies sa panalangin ay sa huli umaasa sa lakas ng tao sa halip na sa banal na karunungan.
Pamumuno sa pamamagitan ng paghubog sa iba. Hindi lamang nagtipon si Jesus ng mga karamihan ng tao. Lubos siyang namuhunan sa mga alagad. Ang Mateo Kapitulo 28 versikulo 19 hanggang 20 ay nag-uutos sa mga mananampalataya na gawing alagad ang lahat ng bansa. Ang pamumunong nabibigo sa paghubog sa iba ay hindi magtatagal. Mga walang kupas na prinsipyo mula sa mga biblikal na pinuno. Bagaman naglingkod sina Abraham, Moises, Josue, Deborah, David, Nehemias, Pablo, Timoteo, at Jesus sa iba't ibang salinlahi at kalagayan, ilang nananatiling prinsipyo ng pamumuno ang nag-uugnay sa kanilang mga buhay. Tinatawag ng Diyos ang mga pinuno ayon sa kanyang biyaya. Ang pananampalataya ay mahalaga sa pamumuno. Ang pagpapakumbaba ay umaakit sa pabor ng Diyos. Ang panalangin ay nauuna sa mabisang ministeryo. Ang katangian ay higit sa kasikatan. Ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa panlabas na tagumpay. Ang katapangan ay lumalago sa pagtitiwala sa Diyos. Ang pagsisisi ay nagpapanumbalik sa mga nabigong pinuno. Ang pamumunong lingkod ay sumasalamin kay Kristo. Ang mga tapat na pinuno ay namumuhunan sa mga darating na salinlahi. Ang mga prinsipyong ito ay nananatiling kasing halaga ngayon tulad noong panahon ng Biblia. Mga praktikal na aplikasyon. Mamuno ka man sa iglesia, ministeryo, pamilya, pinagtatrabahuhan, paaralan, o pamayanan, ang mga biblikal na huwarang ito ay nagbibigay ng praktikal na gabay. Tularan si Abraham sa pamamagitan ng pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Tularan si Moises sa pamamagitan ng paglinang ng pagpapakumbaba at pag-asa sa Diyos. Tularan si Josue sa pamamagitan ng matapang na pagsunod sa kasulatan. Tularan si Deborah sa pamamagitan ng paggamit ng karunungan at paghikayat sa iba. Tularan si David sa pamamagitan ng pagpapanatili ng puso ng pagsamba at madaling pagsisisi. Tularan si Nehemias sa pamamagitan ng panalangin, pagpaplano, at pagtitiis. Tularan si Pablo sa pamamagitan ng pagpapanatili sa Ebanghelyo bilang sentro ng lahat ng iyong ginagawa. Tularan si Timoteo sa pamamagitan ng pamumuno gamit ang pansariling huwaran at katapatan. Higit sa lahat, tularan si Hesukristo, na ang ganap na buhay ay nagbibigay kahulugan sa tunay na biblikal na pamumuno. Sinuri ng kabanatang ito ang paglalakbay sa pamumuno nina Abraham, Moises, Josue, Deborah, David, Nehemias, Pablo, Timoteo, at sa huli ay si Hesukristo. Ang bawat pinuno ay nagpakita ng natatanging kaloob at pananagutan, ngunit lahat ay tinawag upang magtiwala sa Diyos, sundin ang kanyang salita, at paglingkuran ang kanyang bayan ng may pagpapakumbaba at katapatan. Ang kanilang mga buhay ay nagpapaalala sa atin na ang pamumuno ay hindi tungkol sa pansariling kadakilaan kundi sa tapat na pangangasiwa sa tawag ng Diyos. Ang sukdulan ng bawat huwarang biblikal na pamumuno ay matatagpuan kay Hesukristo. Ganap niyang isinasabuhay ang pagpapakumbaba, habag, kabanalan, karunungan, katapangan, pagsunod, pagsasakripisyo, at pag-ibig na lingkod. Bilang kanyang mga tagasunod, tinatawag tayong hubugin ang ating pamumuno ayon sa kanyang huwaran sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Isa, aling biblikal na pinuno ang buhay ang pinakamalapit na sumasalamin sa iyong kasalukuyang paglalakbay sa pamumuno? Bakit? 2. Anong mga aral mula sa pananampalataya ni Abraham ang makapagpapatibay sa iyong pagtugon sa tawag ng Diyos? 3. Paano hinahamon ng pagpapakumbaba ni Moises ang iyong pagkaunawa sa pamumuno? 4. Anong mga takot ang dapat mong mapagtagumpayan sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ng katapangan ni Josue? 5. Ano ang matututunan mo mula sa pagsisisi ni David matapos ang kabiguan? 6. Paano ipinakita ni Nehemias ang ugnayan sa pagitan ng panalangin at pagpaplano? 7. Sa paanong paraan sadyang hinubog ni Pablo ang mga darating na pinuno? 8. Paano makahihikayat ang halimbawa ni Timoteo sa mga nakababatang pinuno ngayon? 9. Aling aspekto ng pamumuno ni Jesus ang pinakakailangan mong gayahin? 10. Anong mga praktikal na pagbabago ang gagawin mo ngayong linggo upang mamuno ng mas tapat ayon sa salita ng Diyos? Amen. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa muli nating pag-aaral. Ako si Pastor Jeff Flores nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.